Member KBP, oras. Kapopoy, 4 na minuto na makalipas ang ika-6 ng umaga. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ngayon ng, ano araw ba ngayon, Katina? Today is Friday, hindi ba? Iba pala. Today is 23 December. Ayan, December 23, araw ng Tuesday. Narito na ang ulo ng ACS Balita. Higit pisong rollback sa diesel at kerosene. Umarangkada na. Sampaloc Hospital sa Maynila nagbukas ng bagong emergency room. Nanay ni Congressman Leandro Leviste na si Senator Loren Legarda may budget insertion din sa DPWH ayon sa Congressman. Bam Kiko Risa Go Marcoleta pasok sa most favorable senator sa 4th quarter survey ng Publicus Asia. Number coding scheme suspendido sa loob ng ilang araw ngayong holiday season. At nanay arestado dahil sa pagbebenta ng shabu para suportahan ang anak na may sakit sa Bacolod City. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Sa ngalan ni Jerry Baha, ako po Tina Nolasco. Ito po naman si Anthony Taberna at ito ang ACS Balita. ACS Good News. unahin natin ang ACS Good News. 2 araw bago ang Pasko, nagpatupad ng higit pisong rollback ang mga kumpanya ng langis sa kanilang produktong petrolyo. Batay po sa anunsyo ng mga oil companies, nasa 1.30 kada litro ang bawas presyo sa diesel, 1.60 sa kerosene, habang 80 sentimos sa gasolina. Parang hindi ito yung forecast nung Department of Energy. Mas mataas yung unang forecast. Yung unang forecast natin parang mas mataas pa nga yung gasolina . Bunga daw po ito ng pagkakaroon ng sapat na supply ng krudo at mababang demand sa merkado bukod sa bagong peace agreement sa pagitan ng Russia at Ukraine. Isa pang good news, opisyal nang binuksan ang bagong emergency room ng ospital ng Sampaloc sa Maynila, isang modernisadong pasilidad na naglalayong pabilisin at pagbutihin ang serbisyong pangkalusugan para sa mga Manilenyo. Tampok sa bagong pasilidad ang nurse stations, minor operating rooms, modernong hospital beds at embedded oxygen system pharmacy window. Bukod pa rito ang maayos na mga palikuran, mas maluwag at organisadong lobby at waiting area para sa mga pasyente at kanilang mga bisita. Kagaling. Ayon nga kayo. Parang kanyan parang private. May waiting area, may lobby. Ayon nga kay Yorme Isko Moreno, ang makabagong pasilidad ay inaasahang magpapalakas ng emergency response capacity ng ospital ng Sampaloc na bahagi ng mga serbisyong pangkalusugan na ibinibigay ng pamahalang lungsod ng Maynila sa kanilang mga residente. Katuwa naman yung ospital ng Sampaloc. Naalala ko kasi dati, Tina, siguro medyo matagal na. Ilang taon ka na ba? Naalala ko mga 2002. Meron akong kaibigan na ang nanay ay na-ospital. Pinuntahan namin dyan. Sampaloc, may... Oo, maaawa ka dyan sa ospital ng Sampaloc noon . So that was 23 years ago.
Ngayon pala, tinan mo itsura ng Ang ganda. sa Parang ospital ng private. Di ba? Sana kung gaano kaganda itong pasilidad, ganon din kaganda ang serbisyo, no? Oo. Congratulations sa mga taga-ospital ng Sampaloc at Yorme. At sino nga yung Vice Mayor? Vice Mayor Atienza. Atienza. Chi Atienza. Atienza. Tuloy nyo lang yan. Alas 6:10 ng umaga, na imbag gabigat kada kayo amin na po, agring kayon, gising na. Ibinunyag ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na maging ang kanyang ina na si Senator Loren Ligarda ay may insertion din sa mga proyekto ng DPWH. Sa eksklusibong panayam ng DZRH, sinabi ni Leviste na lahat ng senador, naku, baka meron na namang magtampo dito. Sabihin, wala sa amin, fake news ka. Ay, nako. Baka may ganun na naman, ha? Nako, yan yun eh. Madam Senator, sabi ni Leviste, lahat ng senador ay may insertion. Batay sa listahan na galing sa tanggapan ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Hihit ng kongresista ang naturang dokumento ay ibinigay mismo sa kanya ni Cabral na may pahintulot ni Secretary Vince Dizon. Bukod anya sa mga senador ay kasama rin sa listahan ang matataas na opisyal mula mismo sa Kongreso, mga miyembro ng gabinete at undersecretaries ng ibang ahensya ng pamahalaan. Pasensya na kayo, I have to ask this, ano? So, ang inyo pong nanay ay wala po dyan sa listahan o nandun sa listahan? First time for you to ask this, and I can say, nandyan. Tinanong ko siya at sinabi niya, hindi naman niya alam yung mga nakalista dyan. At sa mga senador actually, pinakamaliit ang sa kanya. Pero tinanong ko siya talaga at sabi niya, hindi niya alam ang mga ito, pero kinukumpirma ko po na lahat ng tinignan ko ay nandyan sa listahan. Ang tinig ni Congressman Leandro Leviste habang tinatanong ng isang gwapong reporter. Iyon. Sino ba yun? Ewan ko ba kung sino yung gwapo na yun. Namumukhaan ko lang eh. Sabi po ng nanay niya. Iyon. Samantala, pasok sa top 5 ng mga senador na may pinakamataas na net favorable rating sa ika-4 na quarter ng taon, sina Senator Bam Aquino, Francis Kiko Pangilinan, Risa Hontiveros, Bongo at Rodante Marcoleta. Ayon yan sa pahayag 2025 end-of-year survey ng Publicus Asia. Batay sa resulta ng survey, nanguna si Senator Bam Aquino na may 54% net favorable rating. Sumunod sina Senator Kiko Pangilinan na may 47% at Senator Risa Hontiveros na may 46%. Pumasok din sa top 5 sina Minority Senator Bongo na may 42% at Rodante Marcoleta na may 38%. Nilahukan ang survey ng 1,500 na rehistradong botanteng Pilipino at isinagawa mula December 7 hanggang December 10 ngayong taon. Ang Publicus Asia ay natatanging survey firm na tama ang naging prediksyon na magtatapos sa una at ikalawang pwesto sina Senator Bongo at Bam Aquino sa 2025 senatorial elections. May ganun, ha? May ganun. May ganun, ha? May ganun. Para lang ipakitang magaling sila. Tama ang prediksyon. Hindi, magaling naman talaga yung Publicus. Hindi ba, Ma'am Malu Tikia? Hindi Cabral yan, ha? Iba talaga yung mga Malu. Diba? Ay, magandang umaga pala sa aking biyanan, si Mami Malu. Malu din? Velasco. Alas 6:13 na ng umaga. Diyos maray na aga sa Indogabos, mga Bicolano. Mata na kamo, gising na. Suspendido muna ang pagpapatupad ng expanded number coding scheme simula ngayong araw bilang pagbibigay daan sa mga motorista ngayong holiday season. Nako, antindi siguro ng traffic lalo na ngayon, ano?
Tatagal po ang suspensyon ng number coding sa December 25. Ito yung muling ipatutupad mula December 29 hanggang January 2, 2026. Paliwanag ng MMDA, automatic ang sinususpindi ang number coding tuwing regular at special non-working holidays. Teka, holiday na ba ngayon? Hindi pa. Hindi, 23. ito. 24. Sabi kasi, paliwanag ng MMDA, automatic ang sinususpindi ang number coding tuwing regular at special non-working holidays. Baka dinagdag lang yung 23. Oo. Oo, baka naman wala tayong kamalay-malay. Holiday pa na ngayon eh. O, para ma-file. May pa-file na naman tayo. Plus 30% yun. Yun, Kung special non-working holidays. Ibinatay naman ang suspensyon ng number coding sa December 29 at January 2 dahil sa Memorandum Circular number 111 ng Office of the President kung saan walang pasok ang lahat ng tanggapan ng pamahalaan upang bigyang ng sapat na oras sa mga kawani na makapagdiwang ng bagong taon kasama ang kanilang pamilya. Samantala, arestado ang isang 42 anyos na nanay na nagbebenta ng ilegal na droga para suportahan ang pagpapagamot ng kanyang anak sa Bacolod City. Ang naturang suspect ay nahulihan ng 230 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng higit 1.5 million pesos. Ayon kay Police Lieutenant Richard Legada, Assistant Head ng City Drug Enforcement Unit, ibinebenta ng suspect ang naturang mga kontrabando sa kanyang sari-sari store. Git ng suspect, nagawa niya lamang ito dahil sa tindi ng pangangailangan, lalo't mayroong lifetime medication ang kanyang anak na may sakit sa puso. Matindi naman yan. Sari-sari store at tingi-tinging droga. Parang ganun. No? Hindi saka nangyayari ngayon. Parang kung kaaawaan mo yan at patatawarin mo. Parang ginastify. Hindi ba? Ano nga yung kasabihan sa English? The end does not justify the means. Di ba? Correct. Alas 6:16 ng umaga, lakyam chaplak hun. Achi ahya, Mr. Jerome Tang, tanghali na. Susunod! Tito Boy! Naku, ano kaya itong ipinangako ni Jose Cabral sa kanyang driver? Meron palang pangako sa kanya. Ano ba itong pangako na to? Matutupad pa kaya yon? Yan at iba pa sa pagbabalik na ACS Balita. 6:17. Number 1. Maganda morning. Anong araw today, kumbatsera? Eto na yon. Today is Laundry Day Friday. Yaku! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit at malupit na dumit mantsa kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Alas 6:19 na ng umaga, tuloy ang ACS Balita. Ipinagtanggol ni DILG Secretary John Vic Remulla ang driver ng yumaong si Public Works Assistant o Undersecretary Maria Catalina Cabral sa kuha nitong selfie ilang oras bago ang insidente. Magugunitang kumalat sa social media ang selfie photo ni Ricardo Hernandez na background ang gilid ng Cannon Road habang makikita si Jose Cabral na nakaupo sa barrier. Umani ito ng mga batikos at espekulasyon mula sa publiko kung saan itinuring pa ng iba sa mga netizen bilang kahina-hinala ang ginawang pagsiselfie ni Hernandez. Pero ayon kay Remulla, lumabas sa investigasyon na masaya lang noon ang driver ni Cabral dahil pinangakuan siya ng naturang opisyal na tutulungan sa pagpapatayo niya ng bahay. Kaya pala happy mo. Talaga namang masaya yung mukha ni Cardo. Cardo Hernandez. Oo. Matatandaan na namatay si Cabral matapos na mahulog sa bangin sa gilid ng Cannon Road sa Tuba, Benguet, ilang oras matapos na magpaiwan sa kanyang driver.
Kaugnay ng balitang yan, naniniwala si Senate President Pro Tempore Senator Ping Lacson na dapat munang bigyan ng panahon ang pamilya ni yumaong dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na magluksa. Kasunod ito ng nangyaring pagkahulog umano ni Cabral sa nasabing sa Cannon Road base sa investigasyon ng mga otoridad at sa gitna ng impormasyong may naiwang computer file si Cabral na magkisiwalat ng mga proponents ng mga DPWH budget insertion. Ayon kay Lacson, may tamang panahon para talakayin ang anumang dokumento o impormasyong maaaring naibahagi o naiwan ni Cabral bago ito pumanaw. Dagdag ng senador, lagi naman niyang inaatasan ang kanyang mga staff na i-turn over sa Independent Commission for Infrastructure, Office of the Ombudsman o sa Department of Justice ang anumang dokumentong mayroon siya na magagamit sa investigasyon mula man ito kay Cabral o sa ibang source. Alas 6:22 ng umaga, maayong aga mga pinalangga, bugtaw na kamo, gising na! Pinagbabantaan umano ng mag-asawang Sara at Curly Diskaya ang mga dati nitong empleyado para huwag tumestigo laban sa kanila. Ayon kay Pasig City Mayor Vico Soto, may mga natanggap siyang impormasyon hinggil sa pananakot ng mag-asawang Diskaya sa kanilang mga dating tauhan. Dalawa rin anyang congressman ang nagsabi sa kanyang hinihiritan sila ng pera ng mga Diskaya kapalit ng hindi pagsama sa kanila sa listahan ng mga sangkot sa flood control mess. Giit ng alkalde, bagaman magandang simula ang pagkakaaresto kay Sara Diskaya, marami pang personalidad ang dapat na panagutin sa batas. Yan yung binanggit ko sa iyo, Katina, nung isang araw eh. Dumadami yung mga enterprising. Dahil dito sa flood control mess na ito, may mga nakakaisip na gumawa ng pera. Halimbawa, yung binanggit ni Mayor Vico Soto na to, binabantaan daw ng mag-asawang Diskaya ang mga congressman na magbigay sila ng pera. Ayun, di ba, money making scheme na yun. Kung hindi, isasama sila sa listahan. Alam niyo bang ngayon ang laganap na istorya, sabi nga sa grapevines ay ang mga nag-iimbestiga. Sana hindi ito totoo. Ang mga nag-iimbestiga sa flood control mess, halimbawa ay yung mga nasa ICI, sa Ombudsman, NBI, DOJ, yung Ombudsman, wala pa ako naririnig. PNP, CIDG, ano daw? may mga nagiging enterprising na at may mga nilalapitan, siguro mga ahente nila ito, na ilang mga tao na wala pa dun sa listahan at sinasabing, nakita ko yung pangalan mo iimbestigahan ka Gusto mo bang matanggal yung pangalan mo doon? Ganun naman ang style. Kung gusto mong matanggal yung pangalan mo, parang blackmailing. Malagay yung kailangan niyang magbigay. Meron niyang iba nagbibigay. Siguro akala nila totoo yun. Yung iba naman scammer lang. Di ba? Ini-scam lang naman sila. Ginagamit yung pangalan ng ICI, ginagamit yung pangalan ng NBI, pangalan ng PNP, CIDG at DOJ tungkol dito. Kaya mag-ingat din yun namang iba, Katina, kaya nagbibigay, talagang siguro sila, may mga kasalanan. Natatakot. Natatakot. At yung iba naman, siguro, kung iba natatakot na mailagay doon, dahil ngayon naman, kahit na wala kang kasalanan, pwede kang pagka ma-mention. nalagay ka doon, kawawa ka. Meron nga isang businessman nadamay. Talagang nadamay dyan. Wala namang kamalay-malay. Nadamay siya dyan dahil kamag-anak yata niya, yung isang contractor, nadamay na siya. Ay, nako. Binanggit na yung pangalan niya. Dahil meron daw unang lumapit sa kanya nang hihingi, hindi niya pinansin. Sabi niya, wala naman akong kinalaman. Nabanggit yung pangalan niya. Mahirap yan pag may picture pa. Sabihin, may picture kayo. May picture at yung mga ganon. Anak ng baka, ang gagaling talaga ng mga... Kaya sana naman yung mga binanggit nating government agencies, yung mga investigating body, maging maingat kayo dun sa mga inilalagay dyan. Hindi yung kung sino-sino lang yung inilalagay dyan na pangalan kahit walang sala. Yes. Yung mga dapat managot.
Kung pwede, pusasan nyo na ngayon. Magpapasko na. Ano sabi ni Ombudsman? Bago magpasko ay may makukulong. Na big fish. Big fish. Asa na ba yung big fish na yan? Oo. Si Sara lang ba? Baka yun ang sinasabi nilang Yun si na Sara. ba, si Sara Diskaya na ba ang Oo, big fish? Wala bang politiko? Wala bang congressman? Di ba? Yan ang mga tanong ng aming tinanulas ko namin. At tanong ng taong bayan yan. yan. Din ang tanong ng ating mga kababayan. Nasaan na yung big fish? Ano na? Nasaan na? Ilang araw na lang, dalawa. Wala. Dalawang araw. Baka wala nang pasok bukas di ba? Oo. Dapat ngayong araw na to, may gawin kayo. Kapag ka wala, ay nako, baka mawala ng tiwala ang ating mga kababayan. Kayo nagbitiw ng salita. Sabi nga ng mga magulang natin di baling wala kang yaman, basta meron kang isang salita. Oo. Meron kang palabra de honor. Yun. Pag binitawan mo yung salita mo, gawin mo. Yun. Kahit anong paraan, gawin mo. Patunayan. Patunayan mo. Sapagkat pagka hindi mo ginawa yung isang bagay na sinabi mo, mahihirapan ka ng papaniwalain yung kapwa mo, yung sinasabihan mo sa susunod na pagkakataon. Ikaw na. Samantala, ito muling nagbukas ang sesyon ng Kamara kahapon ng umaga, ngunit agad ding sinuspinde bago magtanghali. Ito'y matapos aprobahan ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang 6.793 trillion pesos 2026 national budget sa pamamagitan ng kauna-unahang live stream bicameral conference committee. Sa kanyang closing remarks bago ang Christmas break, yun na nga, nag-Christmas break na ang Kongreso. Sinabi ni Speaker Faustino III na ang pagtatapos ng bicameral deliberation ay isang mahalagang hakbang sa mas malinaw at transparent na proseso ng paggawa ng pambansang budget. Ayon kay D, ito ang unang open BICAM sa kasaysayan ng Kongreso na nagresulta umano na sa isang pambansang budget na maaaring pagkatiwalaan ng publiko. Muli namang inamyandahan ng House of Representatives ang legislative calendar ng Kongreso at iniurong sa December 30 ang adjournment ng sesyon mula sa dating petsa na December 18 at December 23. Yun. Alas 6:28 na ng umaga. Kumpiyansa si Senator Kiko Pangilinan na tutugon sa kagutuman ang panukalang 2026 national budget. Ito'y sa pamamagitan ng dual approach na kapwa tutugon sa nutrisyon ng mga bata habang direktang sinusuportahan ang kita ng mga Pilipinong magsasaka, lalo na ang mga nasa dairy sector. Tinukoy ni Pangilinan ang probisyon sa pambansang pondo na nagmamando sa mga pampublikong paaralan na painumin ang mga estudyante ng gatas mula sa local dairy farmers. Tiwala ang senador na sa pamamagitan nito mapapabuti ang nutrisyon ng mga bata habang tinutulungan ang mga lokal na magsasaka. Kung nakikinig sa atin si Senator Kiko Pangilinan, Senator Kiko, good morning po. Pati si Secretary Kiko Tiu Laurel, ng DA. at pati ang DepEd, total naman ay kami mapakialam ni Tina dito. At mahilig kami sa kantina. Yun. Kantina. Baka pwedeng total na umpisahan nyo tong dual approach na to. Maganda Ang produkto, meaning ang ipapainom sa mga bata ay manggagaling sa pinaghirapan ng magsasaka, yung alaga nilang mga kalabaw o baka siguro to, mga dairy products. Di ba maganda yon? Oo. But hindi pa natin expand. Gawin natin na total merong feeding program ang DepEd at DSWD, sama na natin na ang ating mga magsasaka ay hikayating magtanim ng mga gulay na imbis na nasasayang, minsan nag-oversupply, ang susuplayan nila ay eskwelahan. Oo, yun ang gagamitin. So yung araw-araw na imbis na, sa isang barangay, Katina, lahat naman halos ng barangay dito may elementary school. Yes. 'Di ba sa Pilipinas halos lahat. At halos lahat naman ng barangay dito sa Pilipinas maliban sa Metro Manila may mga sakahan, may mga tumana. Bakit hindi magkaroon ng tie-up yan na ang magpo-produce ng mga gulay na yan o prutas na yan ay ang mga magsasaka sa same community at ang papakainin ng produkto nila ay mga estudyante. Direct supplier na sila doon. Wala nang hindi naiikot kung saan Sa palengke, meron pang third party na ahente
na magdadagtataas ng presyo. Pero kung diretso na yon, makikita mo, uy, yun yung tanim na cabbage o kaya tanim na pechay. Fresh pa. O, Fresh. diba? Yung gagawing salad yun. Mamaya, yun ang kakainin ng mga estudyante. Oh. Palagay ko, total naman gusto ninyong maging hindi lang dual approach yun no? Maraming approach yun, pero pagka ganun kadiretso, pakialamero naman tayo din hindi lang gatas. Yun. Hindi lang gatas. Lahat ng produce gaganahan ngayon ng mga magsasaka. Pati mga manok, di ba? Na magtanim. Tama ka, manok. Mga poultry Kaya supply. pwede tayong maghanap ng gatas ng manok. Parang mahirap hanapin na tayo. Mahirap ba yun? Gatas ng manok. Para may bago. Hindi ba? Maghanap kayo ng barangay sa Pilipinas na walang taniman. Yung ang tinutukoy ko, yung mga probinsya, ha? Halos lahat ng barangay may taniman kahit maliliit lang. Ano ba kailangan sa nutrisyon ng mga bata? Ayan, gatas, kumakain din ng kanin yan. Sabi, go, grow, glow food. Ano ba yung go? Hindi ko memorize. Yung go. Pagka go na, green yun. Ayan. Green, di ba? Pagka stop, red yun. Iba yan. Akala ko green vegetable. Ikaw na. Samantala, eto, sa mga laging nagkakaproblema sa internet, napakabagal ng internet, no? Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang House Bill number 178 o 178 o Automatic Refund for Internet and Telecommunication Services Outages and Disruption Act. Layunin ng panukala na magbigay ang public telecommunication entities at internet service providers ng refund credit o adjustment sa bill ng isang customer na lubang naapektuhan ng internet interruption. Nakakatuwa naman yan. No? Alam mo bang nung panahon ng pandemic, yan ang ating isinisigaw. Grabe. Ang binabanggit natin, kung sa kuryente, kapag tumigil ang supply ng kuryente, halimbawa, nag-brown out, tigil din yung metro. Yes. Dapat ganun din sa internet. Ang tagal na natin sinasabi, especially nung pandemic na merong mga work from home, Correct. may school from home, di ba? Ngayon, batas na ba? Hindi pa. Ay, hindi ba? Pambira ka lang. Malapit pa lang Sige. dahil sa Kamara pa lang itong level na ito. Dadaan pang Senado at siyempre aprobahan ng Pangulo. Pero kung ito daw ay tuluyang magiging batas ay etong maliban na lamang exempted dito yung sa outage kapag may network maintenance o may mga pangyayari gaya ng sakuna, kalamidad o dahil sa third party o subscriber. Ang ganda niyan, Tina. Halimbawa ay magkano binabayaran mo sa internet. Sample lang to. Halimbawa sa isang household, ang binabayaran mo ay 2,500. Fiction Fiction 2.5 Kahit magka-problema man o hindi. Alam nyo bang nung panahon ng pandemic, may pagkakataon na umaabot na 15 days lang out of 30 days. Grabe. Ang maayos-ayos sa internet, tapos yung the rest, it's either putol o fluctuating. Pero ang singil sa'yo, buo. Kaya nung pa lang, sinasabi ko na sa mga congressman yan, na nakakausap natin, mag-file kayo ng bill para kung paano minemetrohan ng tubig at kuryente, dapat minemetrohan din yung internet. Ang internet. Buti naman. At nakalusot na yan sa House. Third reading na ba yan? Ayun. Salamat naman. Mainam din, nangungulit tayo. Malay mo naman, maging maisipan nila yung pinag-usapan natin kanina. Di ba? Na ang problema ng ating mga magsasaka, ang baba ng presyo nila, ang consumer ay ang taas ng binabayaran, ang kumikita yung trader, yung nagbibiyahe, Pero kung ang mangyayari, lahat ng produce ng isang komunidad, ang unang kukonsumo nun ay ang mga mamamayan sa komunidad na yon, ewan ko lang kung hindi ganahan ng mga magsasaka. Mura ang paninda, hindi lang sa eskwelahan tong binabanggit natin. Mura na ang paninda, mura pa ang maganda rin ang kita ng mga magsasaka. Yun. Kaya sa darating na halalan, Tina Nolasco po, number 33 sa Senado. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. At ito naman po, si Tina Nolasco. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita.
Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. This now, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. Dos por dos. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por dos. Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por dos. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos por Dos. Target ngayon ng mga investigador na kalkalin ang financial assets at naging transaksyon ni dating Public Works Undersecretary Kathy Cabral, kabilang ang pagmamayari niya ng isang hotel sa Baguio City kung saan siya tumuloy bago pumanaw noong December 18. Sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na nakapokus ngayon ang mga otoridad sa pagtukoy sa mga transaksyong pinansyal ni Cabral, na ayon sa paunang investigasyon ay siyang nagmamayari ng Ion Hotel hanggang ngayon taon bago na paulat na naibenta sa isang associate ni Representative Eric Yap. Sinabi ni Remulla na lumitaw sa investigasyon na ang initial purchase o pagbili at ang huling pagbebenta ay kinasasangkutan ng mga individual na tila walang kakayahang pinansyal na bumili ng katulad na high-value property. Sinusuri na rin ngayon ng mga investigador ang mga board resolutions, corporate records at financial statements para matukoy ang pagmamayari ng Ion Hotel at ang pinagmumulan ng pondo nito. Isyu ng bayan, katotohanan, Dos por Dos. Pag maitim ang balak, magtago ka na. Dos por dos. Si Jerry at si Anthony, narito na. Dos por dos. Hahataw ng todo, urado ka. Dos por dos. Ang katotohanan, dala nila. Dos por dos. Walang sinasamba pali, maniwala ka. Dos por dos. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. Dos por dos. Dos por dos. Hi. Take a little Maganda morning. tango across the Magandang umaga, bayan! like a bird of doom Ito po si Anthony Taberna. and cry. Umahabol si Jerry Baha. Secrets lie. Mother, nasaan na ba si Kumbachero ngayon? Merong programa dati dito sa DZRH si Paring Ray. Yeah. Ang intro music nun Around the world I've searched for you. Ano nga yung programa ni Paring Ray nung araw na yun? Saudi with love. Ay, to Saudi? With love. To Saudi with love. Yeah. Yeah. Good morning, Paring Ray. Yeah. Si Ray Langit, ang idol yan Idol. Nakikita ko pa si Paring Ray sa mga events oh. Matikas pa din Iba talaga Hindi po totoo Ito, klaruhin natin to Mother, para maging klaro na rin to Hindi po totoo ang kumakalat na mga chismis. Ito, chismis talaga to. Chismis talaga, Mother. Hindi totoo yung mga kumakalat na balita na si Paring Ray ay dating hinete. Hindi po totoo yan.
Hindi po totoo. Yun po ay paninirang puri lang po kay paring Ray namin. Sabi ko, ba't naman magiging hinete? Kalaki lang. Hindi ba yung mga hinete maliliit? Kalaking tao nito si paring Ray. Yung mga hinete, mga kanyan, mga pitit, maliliit. Na, parang si Ara. Ayan, ganyan ang mga pwedeng maging hinete. Nakakapag-interview ako ng mga hinete dati sa mga special features namin. Sabi ko, ba't naman magiging hinete si paring Ray? Kalaki lang. Sabi niya, ikaw naman, Tunying, para ka na mga hindi marunong makiramdam sa mga style ng mga hinete. Anong hinete? Paano magiging hinete si paring Ray? Sabi, hindi mo ba napapansin pag magsasalita si paring Ray, sabi niya, iya. Puro kayo kaloko, ano? Style yun ni paring Ray. Iya. Paring Ray, iya. Kumusta po kayo mga kaibigan? Ito po si paring Ray po lamang, iya. Kumusta po, idol? Sana po ay okay na. Okay lang po kayo dyan. Saan man po kayo nasa Abante Online pala siya. Abante Radio. Okay. Magandang umaga po sa mga tagapanood at tagapakinig natin sa Abante Radio. Natutuwa kami sa natutuwa tayo dun sa mga gumamit, ibang mga media entities na gumamit ng ating interview kay Congressman Leviste kahapon. Okay lang yun. Alam niyo naman, walang problema sa amin. Walang kaproblema sa amin yan. Tayo naman ay nagtutulungan. Ang pakiusap lang ni Mother dito, baka naman uubra, kapag ginamit ninyo yung interview namin, halimbawa, kino-quote ninyo, wag na kayong mahiya. Wag na kayong mahiya na sabihin na in an interview over DZRH. Okay lang yun. Walang masama doon. At hindi naman namin ipagkakait yun. Huwag nyo na sabihin in a radio interview. Huwag nang ganon. Sabihin nyo na. At hindi naman kami magagalit pag sinabing in an interview over DZRH. Okay na sabi nyo. Happy na kami doon. Hindi talaga namang explosive yung mga sinabi ni Congressman Leviste kahapon Hindi po ba kung napakinggan po ninyo? And in fact, nananawagan nga tayo kay Congressman Terry Ridon na kung maaari sila makasagot sa atin. Pag may pagkakataon, sana makontak natin si Congressman Terry Ridon sapagkat ang binanggit ni Congressman Leviste nandoon sa listahan, sa file, yung pangalan ng party list. Yung party list na nire-represent in fairness kay Congressman Leviste, ang binanggit niya, kaya niya nabanggit yung pangalan ni Terry Ridon sapagkat ang naghahamon sa kanya na ilabas na yung listahan to make it public ay si Congressman Terry Ridon. So ang sabi niya, andoon sa listahan ang party list na nire-represent ni Congressman Terry Ridon, yung Bicol, ano nga yun? Ako Bicol Saro. Nagkahalo-halo na. Ako Bicol Saro. Ay, nako. Anyway, ganun talaga. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Makibalita nga tayo at marami na umuwi. Ang lungkot nga Parang iniwanan nyo na kami dito Wala mo na iwanan. Mother, may pasok pa ngayon Diba? Bakit walang coding ngayon? 23 pa lang wala ng coding dahil sa ngayon ang pukpukan talaga ng gastusan ng mga may pera. Yun namang mga walang pera, pangiti-ngiti lang. Katulad namin, pangiti-ngiti lang kami. Kaya walang coding po ngayon. Ang dami pong nagsisiuwian at napakadami pala na gumagamit pa rin ng mga vapor. Uy, nagkakaabutan dito Nabanggit mo MMDA ito ba yung ticket ko sa Metro Manila Film Festival? Siguro. Tingnan ko nga. Pipintira, ano tawag doon? Ang sabi doon yung mga... Pintahan. Pipinturahan. Pipintahan.
Mga kaibigan, pinipintahan ko po. Mamaya na nga, andyan na si GM eh. Si GM, oy baka pera to ha. Hindi ko alam. Baka pera to. Pakisabi mo kung sino man nagbigay nito, kung pera man to, kung galing kay Boss Jomay to, dagdagan niya kamo. Binabati natin yung mga taga DCRH TV. DCRH TV na kayo pala ang mga maswerte sa raffle. Kaya yung mga taga newsroom dito, pupwit-pwit. Oo, pupwit-pwit para mga namatayan. Kinakausap ko kanina, kumusta kayo? Kumusta yung party nyo kagabi? Parang mga namatayan. Pambira. Sabi ko, maging maligaya kayo doon sa panalo ng kapwa nyo. Gano'n naman talaga sa raffle. Yung pagka hindi pa binubunot yung para sa grand prize. Ang saya-saya, no? Pagkabunot, nako, lahat malungkot, maliban doon sa iisang, kunwari, nakikipalakpak yan. Ara, kunwari, may nabunot na yung mga taga DCRH TV, papalakpak si Ara. Parang ang saya, ang palakpak siya. Napakalungkot. Para mga taga DCRH News Center, ang lulungkot. Wala yatang, dapat hiningan nyo ng isang barko to si GMJ Santiago nang may parapol tayong barko eh. Sabi natin si Philippine Ports Authority General Manager Jay Santiago. GM, magandang morning. Si Katunying po ito. Ang umaga po, Katunying, at magandang umaga din po sa lahat ng nanonood at pakikinig sa inyo. Happy holidays po. Happy holidays po sa inyo. Kumusta po? Kumusta naman? Ang PPA po ba, yung mga empleyado, meron namang year-end party sa inyo na ginawa? Well, ang ginawa po natin, Katunying, bilang tugon din nga po sa panawagan po ng ating Pangulong BBM po, no? Na tayo po ay hindi na po naghanda ng isang malakihang Christmas party. Ang ginawa po natin, ang mga empleyado naman po natin, meron pong nakabudget yan kada isang tao po na ay, kung hindi po ako nagkakamali ay 300 pesos. Okay. Ginawa na lamang po nila ay sa kanya-kanyang departamento nila, nagpabili po sila ng mga pagkain po nila at gano'n na lang po. Wala na po yung company-wide, parang company-wide. Yung Christmas party. Oo. Talagang kailangan natin ng mga austerity measures yan. Pero importante, sabi nga yung pagsasama-sama, yung reunion lang ng mga empleyado at may kantahan lang dyan, wag lang maglalasingan Happy na yun hindi ba? Depende sa contentment ng tao, GM Opo, Katunying, in fact, ang ginawa po namin yung isang kumbaga group activity po ay nag-ilaw lamang po tayo ng Christmas tree, no po, yung Christmas tree naman po na taon-taon yun na lamang po ang ginagamit natin at ika nga nagsama-sama lang po sa Christmas tree lighting. Medyo ika nga nagpalaro tayo ng konti at nagbigay po ng konting papremyo lang po na tig 500 kung sino ang gustong sasayaw, ganun po. Opo. Ayos pala. Opo. Okay, mapuntahan na lang natin. Ang dami-dami pa palang nag-uuwian ng probinsya gamit ang mga vapor. Opo, Katunying, in fact, yung pong dyan na lamang po sa pantalan po natin sa Batangas, Oo. Sa mga nakaraang taon po, consistent po yan, pag peak season po, nasa mga regular day po, sa regular day natin, nasa mga 15,000 hanggang 17,000 po na pasahero ang dumadaan dyan. Opo. Sa peak season po natin, umaabot ng 20 to 22,000. Grabe. Nung nakaraang linggo lang po, nakaraang Sunday po, Katunying, sumipa na po mahigit 30,000 po yung pasahero. This is a record-breaking number po for a single day, So, naging consistent po yan. Mababa po simula nung nagtala tayo ng December 15. Ang Christmas rush po natin kasi sa ating operation is from December 15 to January 5. Ang pinakamababa po natin na natala is about 27,000 a day. Grabe, napakadami. Di napaghandaan po ba yan yung influx ng mga pasahero na yon? Well, sa atin po sa PPA, sa mga terminal po natin, Katunying, handa po tayo na paggandaan po natin yan. Ang kinalulungkot ko lamang nga po dahil kahapon ako po ay nag-inspection at nag-ingkot po tayo, lalong-lalo na dyan po, particular sa pantala natin sa Batangas. Kulang po talaga yung mga barko. Nakakaawa yung mga kababayan natin dahil nung kinausap ko yung mga shipping line,
yung pong kumbaga minimum na po na isang buong araw maghihintay yung Ay, grabe. yung pasahero na kumbaga bibili sila ng ticket at kinabukasan na po yung biyahe nila dahil punuan po talaga yung mga yung mga barko. Kumbaga yung ticket na ibebenta po ngayon, bukas na po magagamit yun. So talagang awang-awa po ako sa mga kababayan natin at medyo napakamot at medyo uminit ang bato ko po kahapon. Oo naman. Po yun sa mga nagtitiket Yung terminal, paano po ma-accommodate ng terminal yung ganun karaming tao habang naghihintay sa barko o sa ferry? Well, yun nga po, no? Sa dati po, meron po tayong area kasi doon sa Batangas Port po natin na kumbaga yung malapit-lapit sa arrival hindi po napupuno. Ngayon po, punong-puno. At makikita nyo po, mabuti na lamang po at meron tayong area sa before or sa labas po ng mismong pre-boarding gate. Oo. Meron po tayong areas doon na nakakainan, yung po mga paalis, nandoon na din po naghihintay sa may arrival area Wala. kung saan So dumadating po yung mga nagkahalo na yung departing passengers saka yung arriving passengers. Tama po, Katunying. Talagang sa sobrang dami po. At ang sinasabi ko nga po sa mga sa mga shipping line kahapon, hindi ko din po maintindihan kasi kung bakit at yan po itatalakayin ko po sa Maritime Industry Authority at yan po ay pagbibigay alam din natin kay Secretary Banoy Lopez. Hindi ko maintindihan kung bakit nagbebenta sila ng ticket na open-ended. Oo. Na walang date, walang oras at ang trato nila sa mga kababayan natin sasakay, parang sasakay ng jeep na Pambira. sasakay na lang po. Opo. Oo. Hindi, pero GM, yung po bang mga gawain na ito ng mga barko, sakop ba yan ng PPA? Well, hindi nga po, Katunying, kami nga po taon-taon na naman po sinasabi namin yan. Bagamat po yung mga kababayan natin, hindi naman natin sila masisisi na pagdating sa pantalan, lahat po ay ang nakapronta po dyan at ang nakikita po nila ay PPA. Pero yan pong sa pamamahala po ng mga barkong yan, may ahensya po tayo dyan, yung Maritime Industry Authority. Bagamat yan po ay kasama po natin sa DOTR, kumbaga yan po ay kapatid natin sa Maritime, Yan po ay, kumbaga katuwang natin. Ang sa akin lamang po siguro kailangan revisahin na din po siguro ng Marina yung mga polisiya po na existing na polisiya ngayon sa pag-ooperate po ng mga shipping lines natin. Dahil medyo talaga pong makaluma na at parang hindi po umaakma sa kasalukuyang panahon Hindi, pagka naalala ko po nung nagpunta po ako diyan sa Batangas Port lang mismo, pati doon sa pantalan ng Kalapan, ang ganda-ganda po ng terminal Sabi ko nga parang airport bakit hindi pa i-level up na lahat lang ng pwedeng magpunta diyan sa terminal yung pong may pre-booked tickets, hindi na pwede o kaya very minimal na lang yung walk-in. Well, yun nga po ang sinasabi ko, Katunying. Ang nangyayari po kasi talaga, kahit po, meron na po tayo in all fairness po sa mga shipping operators po natin. Marami na din naman po sa kanila ang nagbukas na po ng mga online booking. Oo. Kaya lamang po, kahit na gaano karaming ticket ang buksan mo, kung kulang naman talaga ang barko mo, magbebenta ka na mapupuno yung pong isang biyahe. Ang ibebenta mong ticket po ay sa susunod na biyahe na and so on and so forth. Nag-i-snowball po kasi. Katulad po doon sa kahapon naman po sa report sa akin sa Lucena. Napakarami pong tao ang naghihintay po doon sa Lucena dahil walang dumadating ng barko. Nung tinatanong ko po, bakit ganon? Kasi daw po yung barko nandoon sa Romblon. Matumal daw ang biyaheng pa Lucena. Kaya naghihintay pa sila. Anak ng baka. Naghihintay ka ako. Ano ba yan? Jeep ba yan? Opo. Pambira, nakakabusit nga pala yan. Na-imagine ko kawa-awa yung ating mga pasahero. Mga kababayan nanonood, nakikinig sa amin. Para ho nandun kayo sa terminal ng jeep, na dapat umalis na, pero sabi nung jeep, hindi, kulang pa, 5 pa. Sabi nung barker. So hindi aalis hanggat hindi puno. Ganun ang nangyari sa Romblon, Palucena? Opo, sa kahapon po ganun ang nangyari sa Romblon, Palucena.
Separately po dito naman po sa sa Batangas at Romblon, ang dalawa lamang pong barko ang bumabiyahe diyan at isang araw lamang po ang biyahe nila, no, kasi po ang apparently ang biyahe po simula Batangas papuntang Romblon at vice versa nasa mahina-hina po ang 8 oras yan. Talagang mahihirapan po ang turnaround time ng mabilisan. Mm-mm. So ang solusyon po talaga diyan ay magdagdag po talaga ng barko. Oo. Hindi, saka kung ang sinasabi nyo, ang peak ng Batangas Port ay nasa 20,000 lang, tapos biglang nag-25-30 mil, saan mo kukuhanin yung sasakyan ng mga yon kung ganun karami ang ibinenta nilang ticket? Sus Mariano Kaindo. Teka muna, yung po bang... Go ahead po, Well, sabi ko nga po, Katunying, sinasabi ko nga po, nagbebenta po sila ng ticket. Alam naman nila kung ano yung volume na naibenta nila. Ano na lamang po ba yung mag-apply sila sa Marina ng special permit at nakikita naman po ng Marina na kung gaano karami po yung volume ng pasahero, dapat po sana at the very least yung pong ginagawa din ng LTFRB. Special permit. Yung papel din ng Marina sa mga sasakyan pandagat, magbigay na po ng special permit, para matugunan po yung influx po ng pasahero. Pero sinusubukan din po natin intindihin na talagang kulang na kulang po talaga yung numero po ng barko talaga natin sa ating bayan ngayon po. Sa lahat po ng pantalan, kulang po sa talaga. po ba, sa pag-aaral ninyo, I'm sure nagtanong na rin kayo sa Marina, gaano karami po ba ang bumibiyaheng, doon na lang muna tayo sa Batangas Port. Ang Batangas Port kasi ay ang mga gumagamit niya, yung papunta ng Mindoro, papunta ng Romblon, saan pa po, GM? Meron pa pong diretso po yan sa sa Katiklan, meron pong diretso sa Iloilo. Oo. Okay, so yun ang mga ruta. Sa ngayon po ba gaano karami lang ang available na ferry o barko na naglalayag po diyan? Passenger. Kung hindi po ako nagkakamali, Katunying, siguro po nasa mga halos 7 hanggang 9 lamang po na barko po yan, at iba-iba po ang ruta niyan. Opo, kapag ka ganun po ang capacity po nun, bawat isa, gaano karami po? Well, depende po yan, Katunying. Katulad po sa Romblon ngayon, ay ngayong panahon pong ngayong panahon po ng Kapaskuhan, naitala po nila medyo marami-rami din po yung mga kababayan natin na uuwi pa po ng Romblon at hindi po nila na-project na ganun karami, kaya isang biyahe lamang po ang bawat isang barko, isang biyahe lamang isang araw. Kasi po, sa sinasabi ko pong 7 hanggang 9 na barko dyan, iba-iba po yan. Meron pong bumabiyahe dyan ng papunta pong diretso lang ng Calapan. Meron naman pong dumidiretso po dyan na long haul. Na, yan po ang long haul po natin, tinatawag yung mahigit mahigit 5 oras po, So nandyan po yung Romblon, nandyan po yung sa Aklan, nandyan po sa Iloilo, So iba-iba po talaga yung pong 7 shipping operators po na nag-ooperate na yon, iba-iba po ang ruta nun. So sa isang ruta po malamang merong isa lamang na barko, 2 barko lamang po ang bumabiyahe dyan. Kawawa. So, ang tinutukoy ko po yung passenger capacity ng bawat isang barko, isang biyahe, ilang pasahero po nalululan. Well, depende po sa laki, Katunying, Halimbawa po dito sa may, kung fast craft po ang sasakyan, meaning yung walang roro, siguro po nasa mga halos 150 po to almost 200 ang pwede pong makasakay dyan, So naman po sa mga roro po, maliban doon sa rolling cargo nila, yung mga vehikulo, nasa mga 300 po ang may sasakay po niyan. Pero kakaunti pa rin, tapos ganun lang karami yung Sus Mariano Kaindo. Tapos ang pasahero, ganun kadami everyday. Ano po itsura ng wala kaming reporter ngayon doon. Ano itsura ng Batangas Port ngayon? Well, mabuti naman po at malamig pa rin naman po ang aircon. Medyo dati nga lang po yung pasahero po natin malayo sa isa't isa at pwede ka pang mahiga doon sa gangster. Ngayon po talaga nakaupo po lahat, tapos meron pong mga nakatayo. Ang medyo kinainit nga po ng ulo natin ng konti kahapon, doon po sa ticketing booth, meron po doon na siguro mahigit 8 o 9 na oras ang nakapila. Ang hindi ko maintindihan ako sa shipping line, bakit hindi nyo tikitan?
Oo. At diyan yung pinaghihintay na nakapila sa harap ng ticketing window. At hindi nyo bigyan ng ticket at doon na yun napapasukin at ang yung tao either makaupo siya o makakain siya. Hindi yung pinaghihintay natin kung may lalabas bang ticket na para bang mana from heaven, katunding. Oo. Na kung kailan nyo gusto lang ibibigay yan. Sama hindi ba? naman, sama naman. No? Kawawa naman yung ating mga kababayan. Minsan lang naman sa isang taon yung dyan umuuwi ng probinsya nila, tapos pahihirapan pa na. Kung ganito po sitwasyon nung papunta, nai-imagine ko baka ganito rin ang maging sitwasyon pagka paluwas. Well, sinabi ko na po yan katuging, at nabanggit ko na din po yan, hindi lamang po doon sa mga outports po natin, ang instruction ko po doon sa mga terminal managers natin, makipag-ugnayan na po doon sa kanya-kanyang marina po na opisina sa area nila, pati po doon sa mga shipping lines, na siguraduhin na yung pong pauwi naman, yung paalis naman ng mga kababayan natin sa iba't ibang pantalan, mula sa iba-ibang probinsya, ay nasa tamang schedule po yung mga barko. Dahil mabigay ko lamang po sa inyo isang ehemplo po, doon naman po sa Balanacan, sa Lucena, nung nakaraang taon. Ang nangyari naman doon, hindi na naman sila nagplano dahil nga po wala nang online ticketing system. Apparently, yung ine-expect nilang schedule, kunyari today ang dapat na balik ng mga tao pabalik ng Lucena, Quezon, hindi nangyari dahil yun pala, nagkaroon po ng piyesta doon sa isang bayan at nagpaliban yung mga kababayan natin. So ang barko, walang sakay. Ang ginawa niya, iniwan niya, lumipat siya ng ibang ruta. Anak Kaya ng ba? pag uwi kinabukasan ng mga kababayan natin, walang barko. Susumario si nai-imagine ko, Ay, nako, ang ganda ho sana ng mode of transportation na to, gaano karami ngayon ang nagsisiksikan sa paliparan natin, meron pong nagbibiyahe by land, pero paano ka naman makakabiyahe by land through Roro kung ganyan ang sitwasyon sa mga pantalan natin? Ako, baka magalit ang presidente dyan. Well, yun nga po ang sinasabi po natin, Katon, na tayo po every peak season po, tayo dalawa po ay nakakapag-usap at nakakapag-ulat po ako sa inyo. Ako po sa personal kung medyo talaga pong nakakapiko na din talaga. Nakakasawa na dahil taon-taon na lamang po ako po ika nga matagal-tagal na din naman po dito sa pantalan, sa mamahala po ng pantalan natin. At kahit anong tulak, bagamat may konting improvement po doon sa larangan po ng paglalayag po, talagang hindi ko po maintindihan talaga kung bakit kumbaga yung gawain, ganun pa rin hindi mapagbago itong yung sistema . Oo. Kailangan natin, bukod sa pag-ayos ng sistema, talagang tanggapin natin ng totoo. Kailangan natin ng mga bagong investment sa barko, saka sa mga ferry. Opo, ayun nga sinasabi ko din po, Katuning, na siguro medyo makaluma na po yung ating mga regulasyon, yung ating mga polisiya dyan po sa domestic shipping sector. Kailangan siguro na ripasuhin po yan para makainganyo po ng investment. Kung kulang na po ang investment ng ating mga domestic operators, baka kailangan buksan na po talaga yan doon po sa foreign participation at madagdagan at ma-improve po yung sistema ng ating paglalayag dito po sa domestic shipping. Mukhang wala kayong magiging Pasko, mukhang tuloy-tuloy ito. GM, sa kwento nyo na to, mukhang kailangan bantayan. Uulitin natin, insofar as our terminals o yung mga ports, okay tayo. Ang problema natin, kulang ng barko at may mga maling mga sistema at polisiya. GM, salamat po sa inyo. Magandang umaga po. Maraming salamat po, Katuning. At again po, happy holidays po sa inyo at sa DCRH po. Happy holidays po. Si GM Jay Santiago ng PPA. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. RH number 1. Na umaga po sa inyo at happy birthday. At Tita Helen Nagales, magandang morning. Hindi na tayo nagkakakita-kita. Mag-reunion tayo soon. At may babala lang po ang aking kapatid
na talagang yung kapatid ko nagbababala no. Yung aking kapatid na si Janice Taberna Aliermo, may nanghack po sa kanyang Facebook, yung Messenger. Pati ba naman ako hinihinga ng GCash kahapon? Akala ko ako lang. Pati pala ibang mga kakilala namin at magaling din napag-aralan Don Carlos yung mga, siguro tiningnan muna nila kung paano kami nag-uusap na magkakapatid. Siyempre, matalas naman ako sa ganyan. Medyo matalas tayo sa gayon. Bistado, nabisto rin ang isa pang kapatid na si Heidi. Ang problema, merong naloko. Yung isang pinsan namin, nagpadala daw ng 10,000 sa GCash. Ito po yung number, mga kababayan, manluloko na to. Olivia B ang pangalan Olivia B. 0992-687-6091. Yan daw ipadala yung GCash. Ito pa namang si Janice, yung aking kapatid, pati ba naman aking kapatid, hindi naman marunong mangutang ito Hindi marunong mangutang. Sabi ba naman may GCash ka ba? Need ko kasi GCash ngayon, 25K kahit bayaran ko ang charge. Hindi gagawin ng kapatid ko to. Akala nyo mga manluloko kayo? Hindi marunong mangutang yan. Oo. Tapos ito yung number. May naloko Sayang, nagpadala ng 10,000 Don Carlos. Ulitin natin Olivia B ang pangalan ng manluloko. At ewan ko kung sino pa itong kung paano nila ginagawa ito, no? 0992-687-6091. Mga walang iya kayo. Oo, mga walang iyang tao to. Gusto nyong magkapera, maghanap buhay kayo. Alam niyo tong kapatid ko na to na si Janice, madaling araw pa lang gising na, halos madaling araw pa, gising pa rin. Madaling araw na gising pa rin. Kababalot ng tinapay. Tapos kayo, manloloko lang kayo ng kapwa nyo, mga walang ya itong mga tinamaan ng magaling na to. Mag-iingat po kayo mga kababayan, ito po yung panahon na napakaraming mga walang ya, mga salbahe, mga scammer, ayan, na-hack Kaya pag may nag-message po sa inyo, baka mga kakilala namin, galing dito sa Facebook Messenger ni Janice Aliermo, ay wag niyong pansinin, manloloko po yan. Manloloko. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! Ang ating word of the day ay sabina. Sabina at ang ating mga kababayan dyan sa Barangay 710 Adriatico, Manila, meron pong naghahanap ng mabibigyan ng pera yan at mga regalo. Isang tall, dark and handsome na lumilingon sa pangalang Sherwin Alfaro. Dahil nandyan po ang Pasko Panalo promo, ay naku, lakasan nyo na po ang inyong mga radyo at baka kayo mapili at mabigyan ng napakagandang araw ngayong December 23. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ay binabati pala natin ng happy birthday si Attorney Chris Villalobos. Attorney Chris Villalobos, happy birthday. Siya po ang Human Resource Development Division Chief ng Bureau of Immigration at nakikinig din sa atin si Commissioner Joel Anthony Viado. Gwapo siguro itong si Commissioner. Uy, happy birthday. At ako maisingit ko rin. Sige. Si Will Danggen ng Batangas, birthday. Happy birthday. Sino naman yung Will Danggen na yan? Nako, listener yan ng DZRH. Ala ko naman, yung pagkakabanggit mo kasi, nag-spark pa yung, parang nanginginig pa yung mata mo Happy birthday sa'yo, Will. Happy birthday, Dangge. Dangge. Oo. Dangge. Masarap yan, lalo sa umaga. Dangget yun.
Ganun ba? Pambira. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, Executive Secretary Ralph Recto kinasuhan ng plunder sa lipat pondo ng PhilHealth. Senado, pinalawig pa ang sesyon para himayin ng gusto ang 2026 national budget. Mga ari-arian ng dating DPWH Undersecretary Cathy Cabral target ng investigasyon. Representative Terry Ridon pumalag sa 150 million budget insertion. Atong ang kinasuhan na sa missing Sabongeros. At hatol na life imprisonment sa 3 pulis na guilty sa pagpatay kay Kian De Los Santos, pinagtibay ng Supreme Court. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Sa ngalan ni Jerry Baha, ako po, Tina Nolasco. Ito po naman si Anthony Taberna at ito ang... Pangunahing balita. Tinatigan ng Korte Suprema ang naunang hatol sa 3 pulis na hinatulang guilty sa kasong murder. Kaugnay ng pagpaslang sa 17 taong gulang na si Kian De Los Santos sa Caloocan noong 2017 sa gitna ng Duterte War on Drugs. Sa 40 pahinang desisyon ng Supreme Court Second Division, napatunayang nagkasala sa kasong murder sina Police Officer Arnel Juarez, Jeremias Sapereda at Jerwin Cruz. Inatawan ng 3 ng reclusion perpetua o hanggang 40 taong pagkakakulong at inatasang magbayad ng 275,000 pesos na danyo sa pamilya ni De Los Santos. Kinasuhan na ng Department of Justice ang negosyanteng si Charlie Atong Ang at 21 iba pa kaugnay sa missing Sabongeros. Ayon kay Department of Justice spokesperson Rafael Nicolo Martinez, inihain ang mga kaso sa Regional Trial Court sa Lipa City sa Batangas, sa Santa Cruz at San Pablo City sa Laguna. Git ni Martinez, kinasuhan si Ang ng 10 counts ng kidnapping with homicide at 16 counts ng kidnapping with serious illegal detention. Kasunod ito ng ginawang preliminary investigation kung saan lumabas na may sapat na batayan para kasuhan si Ang at kanyang mga akusado na umano'y sangkot sa pagkamatay ng mga nawawalang sabongero. Inaasahan naman ni DILG Secretary John Vic Remulla na mailalabas na anytime now ang arrest warrant laban kay Atong Ang. Pinalawig pa ng Senado ang kanilang sesyon para bigyan daan ng ratifikasyon ng 2026 sa national budget. Sa sesyon ng Senado kahapon, inaprubahan ng kapulungan ng mosyon ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri para ilipat ang kanilang adjournment sa December 30 mula sa orihinal na December 23. Ayon kay Senate President Tito Soto, hindi nila raratipikahan ang panukalang pambansang budget hanggat wala pang enrolled bill o fully enrolled copy nito. Git ng Senador, mahalagang masiguro na walang anumang insertion sa budget para hindi na maulit pa ang nangyari sa 2025 budget. Bumuelta si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa pahayag ni Batangas Representative Leandro Legarda Bleviste na siya ay may kinalaman sa mga insertion sa 2025 national budget. Pinabulaanan ni Ridon ang akusasyon at iginiit na wala siyang naging papel sa pagbuo ng 2025 General Appropriations Act. Paliwanag ni Ridon, bumalik lang siya sa Kongreso noong June 30, 2025 matapos na manalo bilang kinatawan ng Bicol Saro Party List sa ilalim ng 20th Congress. Ayon kay Ridon, ang budget para sa kasalukuyang taon ay ginagawa sa nakaraang taon, kaya't ang 2025 budget ay binuo noon pang 2024
sa panahon ng 19th Congress o bago pa siya muling maging mambabatas. Tanong ni Ridon, paano siya makagagawa ng insertion sa 2025 budget, partikular sa DPWH, kung hindi pa naman siya miyembro ng Kongreso noong binuo ito? Hamon ni Ridon kay Leviste, ilabas na lang ng buo ang listahan ng mga proyekto ng DPWH para sa 2025, kabilang ang proponent na anyay maaaring kongresista, senador, opisyal sa ehekutibo at maging pribadong individual. Pangunahing balita. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malakas Promo. Kasama ang Pride Detergent. May nanalo na ba, Kantina? May nanalo na daw dyan sa Barangay 710 sa Adriatico, Manila. Sino kaya? Sherwin Alfaro, go, go, go! Katunying Katina dito nga sa Adriatico, tignan mo naman, gayak na itong bahay na ito para sa Webes dahil kanina nung dumating tayo dito ng medyo madilim-dilim pa, bukas lahat ng Christmas light at napakaganda ng kanyang dekorasyon. Wow. Yung mga may-ari ng bahay na ito, si tatay, pangalan nyo? Edward po. Edward Rabi po. Si Edward Rabi, matagal nyo nang dinedekoratean o ginagayakan itong bahay nyo? Tuwing taon-taon mo yan, tuwing Christmas po. Oo, at dahil inyong dinedekoratean, marami ang naaaliw at nalilibang na tumingin sa inyong bahay. Oh, marami po nasasayan na pipil daw nila yung pagkapaskuhan. Oo, dahil hindi lang yan nakagayak, dahil nakadiseration yung kanilang TV. Wow! Bukas po yung TV namin. Talagang Takpo kayo. nanonood. Ayan, tignan nga natin kung talagang nakadiseration kanilang TV dito sa, ayan, pasok tayo sa kanilang bahay. Ayan, nako, dito pala may nakahiga. Magandang araw po. Nako, magandang umaga po. Oh, magandang umaga po, Sir Katunying, Ma'am Tina, Ang pangalan niyo po? Edward Rabi po. Merry Oo. Christmas po. Si Kuya Edward at Natutulog pa si yung kanyang nanay. Yung kapatid ko po, bedridden. Ako po nag-aalaga. kaya nag-aalaga na ng inyong kapatid. At tuwing umaga ay naka-tune in kay pareho sa DZRH. Opo, Hindi pa tuwing umaga nabanggit. po yan, Oh. nanonood siya ng mga news, mga ni sa Prosportos. Sir. Ay dahil nahuli namin kayo naka-DZRH, ito meron kayong 1,000 pesos. Thank you. Nanonood Thank you pa. po, Sir Katunying. Kahit nakaratay Tina. na, kahit Merry nakaratay na, Christmas po. kahit nakaratay na, nanonood pa rin. Kahit nakaratay na yung kanyang kapatid na may karamdaman. Ano po karamdaman ni ate? High blood po na stroke. Stroke, po siya. Matagal na, matagal na. Nakakalating Matagal na katawan. ba? Hindi ba niya tayo naririnig ni Kuyang? Si Katunying po. Naririnig niyo ba ako? Hello. Hello, Sir Katunying. Naririnig niyo po ba ako? Apa, narinig na po. Ayun, apo. Matagal na ho siyang may sakit? Opo, ano na po, 5 years na po. Matagal na, ano? 2020 pa po. Nung nag-pandemic siguro, ano? Pa, Nagkataon nung 2020. nung nag-pandemic. Hindi niya tayo marinig. Yung pandemic ho, nagkaroon ng sakit po si ate. pandemic po, nagkasakit po. Nagkakaroon ng Na-stroke po siya noong 2020. Pero kayo nag-aalaga Wala mula po siyang pamilya, ako po nag-aalaga. Pakabait niyo ng mga kapatid. Sino mas Merry Christmas po, Katunying. Sino mas matanda? Masaya, buti, meron pa. Hindi, sino mas matanda sa inyong dalawa? Siya po yung panganay namin. Siya yung, Ako yung bunso. Ilan ho kayong magkakapatid? 4 to. Pero kayo nag-aalaga sa inyo na iwan. Ako po na lahat nag-aalaga po sa kanya. Aba. Dahil wala po siya pamilya. Oo. Kayo po, may pamilya ba kayo? Meron po. Oo. Ilan ho anak ninyo? 4 to. 4. 4 po. Yung Yung isa lang ho nandito. yung asawa ninyo nandiyan naman. Hindi, nasa abroad pa. Nasa abroad. Abroad. Ako gusto ko sana sabihin na napakaswerte nyo sa asawa nyo dahil walang problema na nandyan sa inyo yung kanyang yung kapatid. Binabati natin yung mga asawang Supportive. supportive sa kanyang asawa at siyempre
kahit na hipag lang niya, hipag niya, no? Hipag niya ay okay lang, inaalagaan ninyo dyan. Thank you po sa inyo. Dahil po dyan, may additional 2,000 kayo. Wow! Okay po, thank you po. Additional 2,000 pesos para sa inyo. Thank you po, Sir Katunying. Oo. Merry Christmas po. Happy New Year. Martina. Happy New Year Merry sa inyo. Christmas po. Ayan, napakabait Ay, ninyo. napakabait. Biruin nyo, talaga namang mahirap pag-alaga ng May sakit. kamag-anak na may karamdaman. At Totoo. pero dahil kayo ay nag-aalaga ng inyong kamag-anak na may karamdaman, eto, pag nasagot yung ating word of the day, meron pa kayong Deezer H mini Yun. component. Right. Supina po. Supina. Supina. Hindi pa natatanong. Hindi pa natatanong. Alam na. Alam na. Parang nasa pinan yun eh. Oh, at dahil dyan, meron kayong Deezer H mini component at Deezer H t-shirt at ang pinakamalaki at pinakamalaman ang Deezer H Noche Buena Basket hanggang Media Noche na yan at ang napakalaki, napakabango, napakapula ang Pride Fabric Conditioner Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula. 2 kilo yan, magiging Koreano na kayo. Okay po, maraming salamat po, Sir Katunying. Ma'am Tina, Merry Christmas po sa inyo. Maraming salamat din po sa inyo. Sana ay sabihin nyo kay ate, magpagaling siya. Oh. Apa. Okay. Sasabihin ko po. Okay, thank you. Thank you po. Thank you. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos lagi tumutok sa Deezer H, baka kayo ng susunod nating winner sa Deezer H Pasko Panalo promo kasama ang Pride Detergent. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat po. Hindi, talaga special mention ko yung mga asawa. Mga asa-asawa ba na hindi problema yung kukupkupin mo yung yung in-laws mo na may karamdaman, lalo nga kung wala namang pamilya yon, ano? Walang pamilya. Yan sa ibang mag-asawa Burden. magkaawa yan. Oo, sabihin burden, pabigat. Oo. Ba't naman tayo ang sasagot niyan? Meron tayong sariling pinagkakagastusan. Hindi, kapag yung asawa mo, pumayag na kupkupin mo yung kapatid mo na may karamdaman, lalo na at wala naman sariling pamilya, Yon, saludo. saludo kami sa inyo. Mabuhay kayo. Samantala, Anthony Taberna at Jerry Baha, DZRH, pangunahing balita. susunod Tito Boy! ang hinamon. Ako, makakausap natin. Nabanggit nito kahapon sa interview natin kay Congressman Libis. Kaya nung nabanggit yung pangalan niya, sabi ko kagad doon, Carlos? Oo, Sana makausap natin kagad makuwang panig. si Congressman Terry Ridon, sapagkat kapag ka nabanggit yung pangalan mo, tandaan po natin, gaya nga ng pinag-uusapan namin ni Tina, minsan kahit na wala ka namang kamalay-malay, nabanggit na yung pangalan mo, dito pa naman sa mundo ng social media ngayon, hindi ka pa tinatanong. At nabanggit yung pangalan mo, guilty ka na. Yon. Yan. Kaya tamang-tama, makakausap po natin si Attorney Terry Ridon, ang kinatawan ng Bicol Saro Party List. Oras po natin, Achi Ahya, Mr. Jelam Tang, Chityam Samsahun, 7:33 na umaga. Standby lang, Attorney Terry. Magbabalik po kami pagkalipas ng 3 araw na komersyal. This time check is brought to you by mga bagong balita sa DZRH, pangunahing balita. Parang pang-headline yung napindot ko na yun. Dito tayo sa makisig na music. Kausapin na natin si Congressman Terry Ridon, ang kinatawan po ng Bicol Saro Party List sa Kongreso. Congressman Terry, magandang morning. Si Katunying po ito. Pasensya na sa matagal na paghihintay. Magandang negosyo. Magandang umaga. Maraming salamat sa pag-imta. Opo, Congressman, actually kahapon pa lang nung nabanggit na ni Congressman Liviste ang inyong pangalan, yung agad ang binanggit namin sa aming staff dito to get in touch with you sapagkat nung binanggit niya na may insertion ang Bicol Saro Party List
Of course, ang mga nakarinig nun ay maaaring nahinuha na kayo yung nag-insert. To set the record straight, ano po ba ang sagot ninyo doon sa pahayag na yon ni Congressman Leviste? Well, una kailangan natin maglinaw kasi sa dalawang malaking programa, katulad po ng programa niya, binanggit niya, hindi Bicol Saro yung una niyang sinabi. Babasahin ko yung quote. Ang sabi niya, si Bicol Saro Party List Congressman Terry Ridon may 150 million road project insertion sa Pamplona at Pasacao, Camarines Sur. So, ibig sabihin, yun pa lang ho, sinungaling na yun, saka fake news na yun. Di ba? Ibig sabihin, ako yung tinutukoy niya na nagkaroon ng insertion for the 2025 budget, hindi naman ho Bicol Saro Party List, kundi si Congressman Terry Ridon. Yung binigit po niya in 2 programs, including your program. No? So, ang sinasabi ko, hindi yung totoo. Kasi paano ako magkakaroon ng insertions kung hindi pa ako congressman noong 2024? At kababalik ko lang po ngayon pong 2025. So, yun po yung unang kailangan natin linawin. Okay. Kasi hindi ho yung totoo. Dahil sa ito pong 2025 budget, para lang sa perspective, ay nabuo ito noong 2024 na hindi pa ho kayo kinatawan nun. Tama, hindi pa ako congressman si Congressman Leviste, hindi pa ako congressman ako. Opo. Noong 2024. Opo. Ibang mga tao po. Ibang mga tao. Lumikha po ng budget po na yan. Yes. Pero doon po naman sa Bicol Saro Party List, chinek nyo po ba kung meron talagang 150 million peso project o insertion, kung ano man ang tawag doon, sa Camarines Sur, sa dalawang bayan na nabanggit? At so, hindi ko alam Kasi ang totoo, ang hamon ho natin kay Congressman Leviste, ilabis niya yung buong listahan. Diba kasi sinasabi niya ron, nandun lahat ng listahan ng mga proyekto, nandun po yung listahan ng mga proponents, nandun po yung listahan kung saan po ginagawa ito pong mga proyektong ito. So, at this point, sa totoo lang, hindi ko alam yung pong, kung totoo o hindi, yung pong sinasabi po niyang mga road projects. Kasi nga, ang panawagan sa kanya, where is the entire list? Why are you making a selective disclosure here? At ako pa yung pinapangalanan at pinifake news mo. Apparently, nung pong binanggit niya yun kahapon, ang pagkakaintindi ko ay parang kaya niya kayo pinangalanan dahil kayo yung naghamon sa kanya to disclose or divulge the entire list. Tama po yan. Kasi ang totoo naman meron naman talagang public interest na malaman po yung kompletong listahan kasi siya din po mismo yung nagsasabi na yung pong listahan na yun may congressman, may senador, may executive officials na hindi DPWH, saka may private individuals. And more importantly, hawak na po niya yung listahan as early po as September 4, 2025, more than 3 months na po mula ngayon. Ang totoo ho, paano natin ma-authenticate ngayon yung pong sinasabi niyang listahan kung yung pong may hawak po nun, patay na ho. Siya, former DPWH Undersecretary Catalina Cabral. No? Kaya nga, ngayon, ang moving forward aspect na po talaga nito, yung pong DPWH, sabi niya, lahat ng files, dadalhin na daw po nila sa ombudsman dahil may subpoena na po para dun sa files po ni Yusek Cabral. So, tingin ko, doon na po talaga tayo dapat mag-focus kasi nag-commit na po yung DPWH na hindi, ibibigyan na namin yan. Kung ano yung makita ho niyan, yan po yan, yung chain of custody po ng mga dokumento, makikita niyo po dyan. But of course, alam naman natin na hindi lang si Yusek Cabral ang may knowledge tungkol dito, Congressman. Hindi po ba? Well, dun po sa particular list, kung siya ho yung naglikha noon, siya ho talaga meron talagang knowledge po, personal knowledge po sa listahan po na yun. Although, hindi lang siya. Tama rin po kayo, yung staff niya po, na talagang pwede po nag-encode niyan, pwedeng makaalam po. No? Pero syempre, yung intimate details, for example, nung sino ba yung mga taong yan, mahalaga ba yung mga taong yan, baka hindi po yung staff yung makakaalam nun Di ba? Siya po mismo. So, very particular is. Kasi nga, ang sabi ko, kung talagang mahalaga sa publiko, ito pong listahan na ito. Hindi natin kailangan mag-antay na higit pa sa 3 buwan para pag-usapan ito. Yung una, pangalawa, at i-disclose po kung kabuang listahan po na ito. Kasi sabi ko, Gahit ba? Ang sinasabi ko natin talaga, ang sinasabi na kasi over the weekend, hindi. Kasi kaya ko hindi linalabas yan dahil yung house parang ayaw ipadabas sa akin. Sabi ko, hindi mo kailangan ng house para gawin mo yan. Congressman ka, pwede mong gawin yan kahit wala akong pagpahig po ng mga kongresista at ng liderato po ng kongreso. Sabi na ngayon, hindi.
gusto kong ilabas yan pagka sinabi ho ni DPWH Secretary Vince Tison. Pero sabi ko din, hindi mo kailangan na lang pagpayag, lalo na ng DPWH Secretary. Sabi mo, pinayagan ka na nga na makuha mo yung listahan. Walang pumitigil sa'yo na ilabas yan mula noong September 4, 2025. But he also made mention na isinabmit niya ito sa ICI, Congressman. Hindi ba, does it not, don't you appreciate it? Well, we have to get the acknowledgement first of the ICI or the Ombudsman kung talaga nga ba sinabit po niya. Parang napakanood ko yung mga interviews, parang hindi binigay listahan, parang pinakita lang sa kanila po yung file. So, hindi ko alam kung it was an actual submission to those offices. No? Siyempre, if you really wanted to get to the truth, you have to give the entire list to all the investigative bodies po. Hindi mo yung parang papakita mo lang po yung slides or yung file sa kanila tapos hindi may iwan sa kanila. Congressman, pasensya na kayo, I have to ask this. Hindi ba it is incumbent din upon you na mag-usisa na mismo sa Bicol Saro Party List? Total, yan naman ay nire-represent ninyo at kaya nyo naman siguro mag-utos dyan to check whether or not what Congressman Leviste is saying is true. We actually need to check. No? Kasi ang totoo naman again, even if he talks about these are insertions, ang totoo, ang itatanong ko sa kanya, hindi ko mahalaga yung mga kalsada dito po sa mga lugar po na ito. Di ba? Pero ang totoo, the burden of proving and showing the list is not actually on me. Di ba? Or on Bicol Saro. The burden is actually on him. Kasi nga, when he went to you and he went to all of the programs, wala naman yung actual file. Di ba? Na ipinakita, sinabi lang, may binasa lang siya na Bicol Saro Party List, Congressman Perry doon, may 150 million. So, we will do it in due course. No? Kasi kahapon lang naman ito pinasabog ni Congressman Leviste. So, we will have to confirm on whether or not these are projects that have been proposed by Bicol Saro, and yun yung una. And secondly, kung kumusta po yung implementation nito po mga proyektong ito. Yeah, tama po kayo doon. Pero ang sinasabi ko, hindi naman siguro mahirap na dahil yayaman din lang na kayo po ang representative ng Bicol Saro. Tanong, meron ba? Kung meron, may project ba? Kung maganda yung project, ano problema nila sa project na to? I think it's there's no problem showing it. Hindi na usapin ng burden of proof yan. Gagawin natin yung in due course, pero ang kailangan natin talaga pag-usapan ngayon, tama ba yung paratang Congressman Leviste sa akin kahapon? Hindi ko sabihin, we can confirm it naman within the week or within the next 2 weeks kung kumusta po. Kung totoo ba yung proyekto na yan na talagang we had proposed it as a party, and secondly, kumusta po yung implementation. Pero I think what is more important was his actual allegation to me that it was me who made an insertion in the 2025 budget. Tingin ko yun muna yung kailangan natin pag-usapan ngayon. Diba? Kasi that confirmation will come in time. It doesn't have to happen today. It didn't have to happen yesterday. Ako, binanggit ko lang yon kasi gusto ko lang sabihin na hindi naman mahirap gawin yon, Congressman. Wala problema. Pero it's a timing question. Diba? So, ibig sabihin, yung allegation kahapon, nag-insert ka. Hindi ba? Kumbaga, the moment na may mag-allege sa'yo na nag-insert ka, parang yung mga tao, nag-insert siya talaga. Doon muna tayo mag-usap. Kasi, yun yung kailangan mo nang linawin. Di ba? Okay. So, the confirmation on whether or not the project exists, and it was actually Bicol Saro that proposed it, pwede mo natin yan gawin. Sino po ba ang... tayo nga, palagi ko, nagkakasundo naman tayo. Wala naman debate na ang hindi lahat ng insertion o hindi lahat ng mga projects na pinropose ng sino mang mambabatas ay masama. Ang masama lang ay kung ito ay naging ghost. Pangalawa, kung ito ay naging substandard. Pangatlo, kung kumita yung nag-propose. Hindi po ba, Congressman? Yun na. Actually, naman yung kailangan mo natin linawin. Then more importantly, kailangan din natin maglinaw. Ano ibig sabihin niya Congressman Leviste na insertion? Diba? Kasi ang totoo, kahit yung insertion, marami hong definition yun . It can be a proposal, it can be an amendment, it can be an insertion. Depende kung sino hong tumitingin. Pero katulad ko ng binabagit, tama po kayo. Ang talagang usapin naman po dito, kung ginost mo, sinubstandard mo, o kumikma ka.
Di ba? So yun, ibig sabihin, yung mga tanong po na yan, that can be answered in due time. Di ba? Pero talagang mabigat sa akin na meron siyang allegation, pinangalanan ako, 150 million insertion on a budget that I wasn't actually even there. Di ba? Okay. Baka meron pa kayong gustong sabihin kay Congressman Levista, Congressman? Ay, di, wala naman nung masyado. Ang totoo, magpapasko na. Hindi ba? So, siguro dapat maghanda tayo dun sa lahat ng mga lilalabas din ho talaga natin mga impormasyon, detalye ng mga impormasyon. Kasi siyempre, wag ko natin asahan na it will remain unanswered pagka humali, pagka sinungaling, or pagka fake news. Katulad ko ng ginawa niya sa akin. Congressman, nga pala, ang sabi ng ang ombudsman yata nagsabi na merong big fish na maipapakulong bago magpasko. Last day na may pasok ngayon, hindi ba? Well, actually, totoo kayo. Kasi may December 15 ho tayong pinag-usapan noong nakaraan. May mga narinig ho tayo na dapat may makukulong by December 15. Wala pa rin ho tayong narinig na makukulong by December 15. Pero anyway, matagal. May December 31 pa naman ho. Baka naman ho, meron pa ho next week, no? Maasahan ho tayo ng mga... Kung sa bagay, ang mga Pilipino matagal daw mag-celebrate ng Pasko hanggang January 6. Hindi. Pero siyempre, ang pangako nila, Pasko eh. So, dapat mga December 26, December 27, December 28. Pagbalik. Dapat naman ho, may balita ho tayo kung may magkakaroon po ng warrant of arrest doon po sa malalaking mga isla. Kasi kung wala, di sana hindi na lang ho siya nagsabi ng... Eksakto. Saka, Congressman, yung si Sara Diskaya ba, do you consider her as big fish? Well, kasama ho siya doon sa mga talagang pillars po nung aspect po ng pagiging kontratista. Pero siyempre, katulad na alam na ho natin mula sa lahat ng pagdinig, wala naman ng kontratista kung wala hong mga proponents. Yes. Diba? At ibig sabihin, tatlong pillars yun may DPWH, meron pong kontratista na magbibigay ng kickback at po yung proponents. Nakita ho natin, maraming pwedeng proponents. Di ba? May executive, may congressman, may senador. Diba? So, yung pillar po na yun yung hinahanap ng mga kababayan po natin. Sino po yung congressman, sino yung senador, sino yung taga-executive na dapat pong ina-aresto na ho bago matapos po yung taon. Pakiabot din pala, Congressman Ridon, ang pakikiramay natin sa pagpanaw ni Congressman Romeo Acop. Nakakabigla naman yung pangyayari na yun. I'm sure na mamimiss po siya ng Kongreso, ang isang katulad po niya, no? Well, talagang siyempre nakikiramay din ho tayo, no? At ang commitment naman ho namin, kasi bilang bahagi po ng Quadcom sa ilalim po ng 20th Congress, itong papatuloy ho namin. And kung paano ho siya talaga nagturing, no? Dito po sa mga pagdinig po natin, yung talagang no nonsense ho niya, no grandstanding na pamamaraan ng pagtatanong sa ating pong mga witnesses. Kasi mahalaga yun eh. Hindi talaga pwede dito yung pabida-bida nga lang sa Kongreso para makapuntos, no? Si Congressman Acop po yung halimbawa kung paano ho dapat ginagawa yun. Yes, sir. Congressman Terry Ridon, maraming salamat po sa oras at happy holidays po sa inyo. Maraming salamat. Happy holidays, Katonyo. Si Congressman Terry Ridon ng Bicol Saro Party List. Ay, baka kailangan nyo na magpalit ng bubong ng bahay, ha? Buti na lang, may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology, may aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-cherry loom pre-painted ka na. At advance happy birthday din pala kay... Ate Donna, Doktora Donna George, Doktora Donna Jorge, happy birthday. Binabati po kayo ni Kuya Nick, Nika at Nikki. At happy birthday din kay Juliana Taberna. Sandali po lamang. Number 1. Ang Bayan, Katonying at Ka Jerry. 2x2. Kabilis ng oras. Sayang at kinokontak sana natin si Party List Representative Laila De Lima. Meron silang sinasabi tungkol dun. Ano ba yan?
Sineseryoso ba ng Senado at ng Kongreso itong Madriaga na to? Yung ano pangalan nun Kuya Yuel, ano first name ng tao na yan? Yung sabi ni VP Sara ay hindi totoo ang mga sinasabi nito. Ingay lang para sirain yung kanyang pagtakbo bilang Pangulo sa 2028. Hindi ko naman talaga masyadong pinag-uukulan ng pansin. Total, Ramil Madriaga, nakakulong pala to. Kaya mo at may bukas pa naman. Matalakay nga natin ito kasi sabi nga ni VP Sara, ang sinasabi niya Mr. Madriaga has offered no proof, no documents, no corroboration, only accusations. Bare allegations, no matter how loudly repeated, amount to nothing more than noise. Yun. Total, pinansin na ni VP Sara. Pansinin na nga rin natin yan. Bukas. Bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan! Susunod na! Checks his back, flexes, thoughts for the moment, scratches his... This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker.